Patuloy na magiging maulan sa katimugang bahagi ng Luzon, iiral pa rin hanggang dito sa darating na weekend. Northern Luzon, may patuloy ang lamig ng Amihan at Visayas at Mindanao na nalalabi, katamtaman pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog. Hot and humid sa Mindanao, umiiral ngayong araw. Bulkang Mayon, patuloy ang pagbagsak ng mga bato at nakikitaan ng may pag-apaw ng magma sa crater. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, January 6, 2026. Ang oras sa ating boss paying may umaga, alas 11:04 na ng umaga. Well, wala naman masyadong ganap. Almost stationary pa rin ang ating lagay ng panahon dahil sa sheline, lamig ng amihan at mga kalat-kalat na ulan ang pag-iiral dito sa bahagi ng Southern Luzon. Especially sa may bandang Bicol region po ha, at ilang bahagi pa rin sa may Maropa, bunsod ng extension ng sheline. At dahil almost stationary ay magiging patuloy na magiging maulap tayo sa Luzon, lalo na sa silangang bahagi at Metro Manila, more gloomy pero expected ang ginaw dala po ng lamig ng amihan. At ramdam naman po natin dahil sa amin sa Caloocan nga po, bumababa sa 22.5 degrees Celsius ang naging lowest temperature namin. Yon. So asahan sa iba't ibang parte ng Metro Manila na medyo maginaw ang ating buong araw at lalo na sa gabi at madaling araw. So mag-jacket na lamang po at nauuso na naman ngayon ang mga sore throat at yung may mga respiratory problems dahil nga po sa ganitong klima ay maaari uminom po tayo madalas ng mainit na tubig. Iwasan po muna natin malalamig at para hindi tayo biglang pagising natin sa umaga ay halos wala na tayong boses at madalas na ako nakakarinig ng ganung senaryo. Dahil nga po sa ginaw ng ating paligid, lalo na sa gabi at madaling araw, ay uminom po tayo madalas ng mainit na tubig para makontrol po yung ganung magiging kondisyon ng ating respiratory. Samantala sa lagay ng panahon, makikita natin sa Doppler radar satellite imagery ang patuloy na kalat-kalat na paulan sa bahagi ng Southern Luzon. Umaabot na sa Quezon Province at Bicol Region, kabilang ng Camarines Norte, ang bandang Quezon Province. Asahan yan hanggang dyan na yan sa dulo ng Sorsogon, Legazpi, Catanduanes. Ingat po sa mga kalat-kalat na pag-ulan, ganun din sa parte ng Mimaropa. Although magiging katamtaman ang ilang bahagi ng Visayas, pero magiging very gloomy pa rin tayo dahil sa boundary ng shearline ay magdudulot din tayo ng mga kalat-kalat o isolated rain showers at localized thunderstorms. Pinag-iingat na lamang sa maghapon just in case magkaroon ng biglaang downpour na ulan. Sa rainfall advisory, nakataas daw sa NCR according sa data feed Pag-asa. Ngayon lamang alas 11, kalalabas lamang, ay nakataas sa bahagi ng Laguna o almost ng Calabarzon area na yan. Kasama na natin. So kasama na ang Quezon Province mula San Antonio hanggang Lucban na po yan. Yan, sa Tipunan, Quezon hanggang Ginayangan o Guinayangan. Correct me if I'm wrong sa pagbigkas. Ay nakataas po sa most of areas ng Calabarzon area. Yan. At sa NCR daw ay kasama na. So kasama na rin ang Mega Manila dyan just in case. Hindi man nakalagay dito yung Metro Manila pero indicated kasi NCR daw kasi nakalagay. So National Capital Region, so kasama ang Mega Manila at ilang parte nga po ng Calabarzon area. So may mga isolated tayo na aasahang ulan lalo na sa parteng Quezon Province nga po at Laguna. Yan, nakikita natin sa Doppler radar. Ingat na lang at magdala ng payong mga folks. Yan. Sa thunderstorm naman, ang Mindanao area, kabilang na ang Misamis Oriental, so kasama na ang Camiguin Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Davao Region, so within 12 hours daw ang extension ng forecast nito, so very obvious naman po dahil mas mainit o medyo hot humid sa kanila dyan, pero asahan na nagmo-moderate kahit papano ang paligid sa Kamindanawan. Sa ating current condition, so overcast pa rin tayo, very obvious, haze at mostly cloudy pa rin, gloomy ang ating panahon. Medyo kalmado ang ating wind condition.
Medyo kalmado lang konti, mahangin-hangin lang dahil meron tayong amihan nga po. So expected yan. Sa lowest temperature na tala naka-weather station kaninang 3:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius. So bahagya siyang tumaas ng konti. Kahapon, pinaka-highest na air temperature sa amin sa Caloocan, 29.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:24 PM. So meaning, mababa ang heat index dahil patuloy pa rin tayo na amihan. Nasa 34.2 degrees Celsius lamang ang aming heat index sa Caloocan. So wala tayong magiging forecast muna sa heat index. Pero again, lagi natin pinapaalahanan o pinaaalalahanan ang gustong malaman pa rin ng heat index natin forecast within 6 days. Pwede nyo makita yan dito sa ating weather forecast and advisories. Dito yan under heat index for 6 days forecast. Sa gusto pa rin malaman yung magiging forecast ng heat index, lalo na sa mas mainit na lugar sa katimugan ng bansa. Kung titingnan naman natin sa PX Streams in past 24 hours, ang pinaka-highest o pinaka-mainit na air temperature ang Zamboanga Peninsula na may 34.4 degrees Celsius na mainit na panahon sa kanila dyan. Kaya madalas sa kanila dyan ang thunderstorms at mga biglaang buhos ng ulan. Isolated po yan. Sa lawas sa presyo sa Baguio, biglang bahagyang tumaas. Kahapon, kung naalala niyo po, nasa around 12 degrees Celsius at 13 degrees Celsius. Ngayon araw ay lumabas in past 24 hours kahapon o since kahapon 15.4 degrees Celsius po. Pero maginaw pa rin po yan kaya ay grabe ang lamig pa rin lalo na sa parting Benguet. Sa inulan naman dahil sa sea line ay grabe ang inulan sa Biracatanduanes. Yan, nasa 111 millimeters ang naging total rainfall sa kanila ngayon. So again ay patuloy pa rin kayong uulanin dyan base na rin sa Doppler radar at nakikita naman natin ingat po sa potential na pagbaha. Sa atin namang outside humidity, katamtaman tayo 77%, bumaba ito ng 1% since last hour. Natiling mataas ang ating atmospheric pressure dahil sa amihan, 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. Minimum low tide tayo o minimum sea level pero maalon pa rin ang hilagang bahagi ng Luzon, bunsod pa rin po na amihan. At dito naman sa bandang silangan ng bansa ang dulot ng Estelis. Medyo swelling pero at least medyo safer naman pumalaot dyan sa may bandang katimugan ng bansa. Except na lamang sa Northern Luzon na kung saan lalo na sa may bandang Northwestern Luzon mas maalon po dahil malakas po ang bugso ng hangin dulot ng northeasterlies wind flow. Yan. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at lulubog po ito mamayang 5:40 PM. At sa moonrise and moonset, 92% illuminated warning gibos na po tayo. So mamayang gabi po ito mag-moonrise 8:34 PM at lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 8:40 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules na yan, bukas, maulap pa rin tayo, patuloy na tsansa na pag-ulan, 100% daw dito sa Metro Manila. So either way, kung hindi man dito sa amin sa Caloocan, maaaring sa ibang karatig Metro Manila po. So ready na lamang ng payong just in case. Bukas ang Miyerkules, partly cloudy din daw maghapon, ang tsansa ng pag-ulan daw medyo mababa, 29 to 30% chance of rain. Pero just in case pumasok yan, malamang isolated po ang pag-ulan. High sa lowest temperature expected, maglalaro 27 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected, minimum 23 to 25 degrees Celsius. So silipin natin ang satellite imagery, very o stationary ang lagay ng ating sea line. Ito po yung broad ng sea line, may extend yan hanggang Palawan. Asahan sa area na yan ang malawakan pong kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulong. So mula dito sa may bandang Southeastern Luzon, kabilang na ang Kabikulan at Eastern Visayas o most of northern part ng Eastern Samar o Northeastern Samar, ay makita natin ang makapal na kaulapan ito ang magbubunsod ng mga malawakang kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ilang bahagi ng Calabarzon area, Mimaropa, at ilang portions sa northern part ng Visayas. So nakataas pa rin ang aasahang ulan dito sa may bandang Southern Luzon, kabilang na ang isla ng Marinduque, Romblon, Mapamasbate man yan o Burias Island. Prepare na lamang po sa payong, although makikita natin dito mas maulap kayo ngayon, pero expected ang isolated na kalat-kalat na pag-ulan dahil sa extension nga po ng sea line na umaabot ng Palawan. Moderate to heavy rain showers tayo sa Palawan area, kitang-kita naman po natin dito. So sisilipin natin ang heavy rain potential ng Palawan. Yan, mataas po ang heavy rain potential sa halos buong Palawan, kabilang ng Puerto Princesa, Batarasa, Balabac, Kalayaan, Group of Islands at ilang bahagi ng El Nido at Coron, Palawan. Ingat po sa mga biglaang downpour. Tuloy-tuloy po kayong makakaranas ng mas maulang panahon dulot ng sea line.
So, bahagi naman ng Visayas area ay at least medyo umaaraw-araw sa inyo sa may bandang Negros Region, Cebu, Bohol at Leyte. Pero magiging partly to mostly cloudy tayo. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers kahit na nasa 33 to 44% ang tsansa na uulanin kayo dyan sa bandang Central Visayas, Negros Region at Leyte. Yan. Specifically, ang Panay Island sa may bandang Aklan at ilang bahagi ng Antique, magiging mostly cloudy po tayo dyan. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa tanghali, maging sa hapon, sa gabi, o madaling araw. Bagamat mas maaraw ngayon sa halos karamihan sa area ng buong Mindanao, pero partly to mostly cloudy tayo, asahan ang localized thunderstorms, lalo na sa buong Zamboanga Peninsula. So, hindi na natin isa-isahin. The very generally specific ay halos buong Zamboanga Peninsula ay magiging maulap tayo. Hot, humid na panahon, so hindi mawawala ang mga biglaang localized thunderstorms, ha? Dito sa pati nga po ng City of Zamboanga at Isla ng Basilan at Hulusulu. Rest ng Northern Mindanao, magiging moderate pa rin tayo, partly to mostly cloudy, lalo na sa buong Caragat, Surigao Region, at pagbaba ng buong central ng Mindanao, at least dito medyo maaraw, pero hot, humid na panahon tayo dyan, maalinsangan, ha? So, iwasan po natin magpasyadong magpapawis. At dahil sa magiging mas maaraw tayo dyan, asahan pa rin ang mga isolated rain showers pagdating po ng mga bandang hapon, yung mga afternoon rain showers natin. Mas malakas po ang ramdam ng Estelis inyo dyan sa bandang Mindanao area. So may mga step-by-step tayong iiral po dyan anytime. Expected din ang mga biglaang localized thunderstorms. Pero kung para natin ang bahagi ng Mindanao o bandang Southern Visayas at Mindanao, ay at least medyo nagiging moderate at fairly weather karamihan ang magiging panahon. Magiging mas maalinsangan nga lang sa parte ng Mindanao. So generally, moderate naman ang panahon except sa bandang Southern Luzon at Mimaropa, na magiging mas maulan dulot po ng sea line. Ganon din ang aasahan sa sa bandang Calabarzon area, kabilang na ang Metro Manila at hanggang central part ng Luzon. So since wala naman tayong sama ng panahon na binabantayan, makikita lamang natin sa mga simulations ng computer models, yan, ay makikita natin ay tuloy-tuloy pa rin tayo iiral ang sea line natin at mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod po ng sea line na ito. Yan, hanggang sa darating na po yan ng hanggang A15, ganun din kay SMWF, ganun din ang nakikitaan. Ayan, malawakan yung broad ng sea line, nag-extend hanggang Palawan. Nagdudulot po yan ng malawakang ulan, ha, hanggang this coming weekend po yan. Si NABGEM walang latest update, so hindi ko alam bakit walang update data si NABGEM. So kay Icon at GAM ay ganun din ang simulation nila, na magiging maulan tayo sa may bandang most of Southern Luzon dahil po sa sea line po. So tuloy-tuloy pa rin ang ating amihan na nakikitaan dito, pero wala tayong inaasahang anumang sama ng panahon na matatanaw. So dito naman sa ating mga ibang data gaya ng spectral model ay patuloy pa rin ang malakas na amihan natin hanggang this coming weekend po. Ayan, kitang-kita naman po sa simulation ng global spectral model. So, yung boundary ng sea line pumapagitan pa rin dito sa may bandang Southern Luzon. Kaya makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na medyo maulan dyan sa area na yan. Yan, dahil lumalakas po kasi easterly trade wind dito, so nagkakaroon na accumulated water vapor. So, sa ating tropical cyclone strike probability, wala tayong inaasahan na anumang probabilities o cyclonic probability. Yan, at yung ating wave height, yan, bagay ng sinabi natin, mataas ang alon sa hilagang bahagi ng Luzon dahil sa amihan. At yung ating divergence, o tingnan natin yung environmental steering environment kung malakas pa rin yung easterly trade wind at yung ating high pressure area. So mapapansin natin ay malawak po ang broad ng high pressure area daw dito sa may bandang Nodo Luzon. Yan, malawak po yung broad ng sea line at yung jet stream ng cold surge dito sa bahagi ng hilagang bahagi ng bansa hanggang bandang Palawan, hanggang Taiwan, kasama na ang bahagi nga po ng Korea at Japan. Malakas po yung jet stream ng cold front. Yan, yung frontal system, nagpapang-abot pa rin sa atin sa bansa. Ayan, malakas pa rin po yung surge, yung cold surge. Kaya asahan natin na tuloy-tuloy tayo na magiging maginaw sa bahagi po ng Luzon. So anyways, wala naman tayong binabatay na anumang sama na panahon. So diretso agad tayo sa ulat lindol kaagad. Yan. So, mula sa ulat lindol, nagkaroon ng teleseismic na na-detect ang aking seismometer, kaninang 9:24 o 9:23 nitong umaga lamang. Ayan, Mapapansin ninyo, medyo long range o
Teleseismic. Yun. Teleseismic po yung na-detect ng aking seismometer kaninang mga around alas 9:23 yan o 8:23 AM o 8:22 AM approximate yung area na yan. So titingnan natin yan sa real-time world seismic monitoring dahil mukhang long range ito. So kung titingnan natin, oras natin dito is 11:14. So mukhang hindi ito dahil ito ay nasa Northern Mariana Islands. Yan, 11:14 AM po kasi ang oras nito. Dito kasi is mga 9. So mukhang hindi yan. At mukhang ito sa may bandang Japan. May ito 9:28 AM sa may bandang Western Honshu, Japan na may magnitude 5. Yan. Ito 9:18, so magnitude 5.7 at isang magnitude 5. Na-detect yan ng aking seismograph dito sa may bandang Western Honshu, Japan. Nagkaroon ng magnitude 5 dyan at nagkaroon ng sunod-sunod. Tatlo na sunod-sunod na malalakas na pagyinig sa may bandang Honshu, Japan. Na may lalim na epicentral depth 12.1 km, magnitude 5. Oras sa atin sa Pilipinas niyan 9:28 AM po yan. So nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 9:23 AM. So malamang kung 9:23 AM yan, ibig sabihin ito ang unang initial na lindol. Yan. Oras sa Japan is oras natin sa Pilipinas base sa Japan ay 9:18 ng kaninang umaga. Yan, 9:18 po yan kaninang umaga. Magnitude 5.7. Ito yung nag-arrive sa amin sa Caloocan, magnitude 5.7. Na may epicentral depth lang na 10 km. So na-detect ng aking seismometer mga after na yan ng ilang minuto. Mga 4 minutes, 5 minutes. Yan, mga 18, 19, 20, 21. Mga 5 minutes bago nag-arrive sa amin sa Caloocan yung primary and secondary wave ng lindol sa Honshu, Japan. So hopefully walang nagkaroon ng damages na naman dyan. Pero malamang intensity 3 to intensity 4 po ang naramdaman nito dyan sa may bandang Honshu, Japan. Ingat na lamang po kung mayroon tayong mga Pilipino dyan. Hopefully walang nasaktan o walang naging damage sa mga structure. Yan, ito yung huling na-detect. And after nyan, sa local earthquake natin, mukhang mga minor lang naman ang lindol dahil walang masyadong malakas na pulsing ang na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. Mula sa data feed ni PBOX ay merong isang magnitude 4 na naganap dyan sa may bandang northeast ng Burgos, Surigao del Norte na naman. Yan, sa may bandang Surigao na naman ang mga pagyinig. Kaninang 3:31 ng madaling araw ito. Magnitude 4 ito na may mababaw lamang na epicentral depth of 14 km. So ingat pa rin sa mga kababayan natin sa may bandang Surigao dahil kayo kaagad ang may pinakamaraming mga cluster na lindol dyan. After nyan, wala namang sumusunod na magnitude 4 pero may naitala tayo at least isang magnitude 4 at makikita natin ang cluster sa may bandang Cebu at silangang bahagi pa rin na Mindanao may pinakamaraming mga clustered earthquakes. Sa Luzon, although dumadami-dami na naman sa may bandang Batangas so medyo alisto po tayo dyan, kabilang na ang bandang Kalatagan, Batangas, Lubang, yan, kabilang na ang ilang areas na Occidental Mindoro sa Hilaga. Medyo dumadami po yung cluster ng lindol dyan. Sa may bandang Ilocos region naman, medyo meron din. Kung i-draw selection natin sa may bandang Ilocos area ay nasa bilang na 14 na lindol. Dito naman sa may bandang Batangas naman, yan, isakop na natin ang buong Occidental Mindoro. Nasa total of 20 earthquake count po ang cluster dyan. So medyo listo po tayo, mukhang nagkakaroon na naman ng build-up ng pressure sa mga subduction at tectonic plates. Ingat na lamang po at medyo alisto tayo anytime mga folks. Mukhang nagiging buhay na naman yung mga tectonic plates natin. Yan. So far, yan lang naman po ang bilang ng lindol. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung ilan na po yung total natin ngayong buwan. Mukhang dumadami na rin kaagad ha mga folks. Yan. So for the January 2026, makita natin na sa total of 169 earthquakes na po tayo. So, medyo konti pa rin. Yan. May nakaka-6 na araw pa lang naman tayo. Pero mukhang marami na kaagad dito kung titingnan natin. 160 dito is magnitude 2.0 pataas.
7 sa magnitude 4, 2 magnitude 5.0 na naitala. Marami pa rin ang cluster dito sa may bandang Cebu, Surigao Region at bandang Davao Region. Kabilang na ang Davao Oriental. Yan, medyo marami na kagad yung cluster dyan. Kagaya ng ating mga report, maging mas alisto po tayo, although mga sunod-sunod na mga mahihinang cluster na lindol ito, pero wag nating baliwalain, maaring magkaroon tayo ng biglaang malakas na fluctuate. And then dahil sa naulat nga po ng sunod-sunod na mga may mga pagbagsak na mga bato mula sa Mayon Volcano. So silipin natin yung status ni Mayon Volcano. Yan, ito po yung latest niya ay since kahapon po yung record nito. Yan, makita natin napakadaming mga pagbagsak na mga bato, 85 rockfall events daw. At may mga umiiral na plume. May mga plume na lumilitaw although hindi na detect dito sa ating ginagamit na ESL ng CIMMS. Hindi siya na-detect dito. So siguro ang pinaka-actual visual ni PBOX ay yung namomonitor ng kanilang Raspberry Pi camera. So dapat hindi Raspberry Pi sana na camera ang ginagamit nila, yung mas high resolution. Mababa pa rin yung resolution yung gamit ng Raspberry Pi, pero yun yung diskarte nila. Makita natin na medyo may rockfall events daw po ito. Mababa yung SO2 emission pero obscured daw ito. So patuloy na may mga rockfall events, kaya pinagbabawal daw ang magpalipad o dumaan ng anumang air flight dyan sa area ng Mayon Volcano daw. So dahil nasa patuloy pa rin na unrest at alert level 2 itong si Mayon, ay patuloy na nagkakaroon ng medyo crater glow at may mga pagbagsak nga po ng mga bato. So mukhang nagkakaroon ng patuloy na inflation yung bunganga ng Mayon. So inoobserbahan ito ni PBOX at gaya ng at recommendation nila dito, 6 km radius permanent danger ang nakataas pa rin sa kanila. Pinagbabawal ang anumang aircraft na lumapit sa area ng Mayon Volcano. So, maaaring magkaroon ng hazard, yung sudden stream event daw, yung makakaroon ng posibleng mga phreatic eruption, landslides, o yung mga rockfall nga po, dahil meron nga po 85 rockfall events. Yan. So, ganun din ang mga posibleng lahar, lalo na pag nagkaroon ng pag-ulan, lalo na umuulan ngayon dyan sa bandang Bicol Region, posible ang mga bigla ang sasama yung mga lahar. So, kung nagtuloy-tuloy ang pag-ulan sa inyo dyan sa bahagi o sa paligid ng Mayon Volcano. Well, silipin na rin natin ilang bahagi gaya ng Bulusan. Yan, tingnan natin. Wala naman daw na-detect na anumang volcanic event. So, walang masyadong aktibo kay Bulusan. Pero kay Canlaon dito, mas aggressive pa rin itong si Bulkang Canlaon. Merong isang volcanic earthquake lang daw ang na-detect. 1,484 tons a day ang na-detect since January 5. Yan. So, medyo may weak emission daw. So, hindi naman gano'n ka-active si Canlaon, pero patuloy pa rin nating mamanmanan yan dahil gising na gising yang si Canlaon. Yan. Si Taal naman, so far wala tayong masyadong concern kay Taal, although merong detected according kay PBOX na 28 volcanic earthquakes dito. So maaaring magkaroon ng mga ilang volcanic tremors daw. Yan, 1 minute to 60 hours daw. So ang duration, matagal to ha. Sobrang tagal nito, 60 hours. 1 minute to 60 hours. Ang tagal po nito ha, matagal. So, either way, kung matagal ang magiging volcanic tremor, maging alisto na lang tayo sa bahagi po ng Batangas. Lalo na halos mahamog o halos zero visibility diyan sa may bandang Tagaytay dahil sa umiiral natin na amihan po. 78 tons lamang ang emission since nung December 31. Yan, maikli lamang na inflation na umiiral. So, walang masyadong ganap kay Taal. Medyo mayroong mga volcanic earthquakes lamang ang umiiral. So, possible pa rin yung mga ashfall, minor ashfall, according kay PBOX. May mga expulsion ng volcanic grass, so yung pagsingaw, at maaring pagkaroon ng mga singaw ng makapal na usok o yung posibleng phreatic o pag nagkaroon ng mga phreatic, baka biglang magkaroon ng makapal na usok na ibubuga si Taal anytime. So, normally yan kapag nagkakaroon ng phreatic explosion. So, yun lamang at mas alisto ngayon ang obserbasyon kay Mayon Volcano at kay Canlaon. So, sila po yung medyo mas aktibo ngayon na bulkan.
So, yun po pinaka-latest natin at wala naman tayong masyadong ganap sa iba pang mga bulkan. Mula naman dito sa ating monitoring gamit ang ating thermal anomaly. Wala namang masyadong mataas na thermal anomaly according yan kay Mirowa na nakadata feed nga po sa ating data. So, wala namang pong latest na active at maging sa CMMS, wala namang nadetect na ash o dust height detection. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Martes, January 6, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 6, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report since almost stationary lamang ang ating magiging panahon pa rin hanggang sa mga susunod na araw mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin dynamic events mula sa reading na aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.